Ako nga pala si Binibining Cleo Sonico at ako ang magiging guro nyo para sa aralin sa araw na ito. Naway maging produktibo ang ating pag-uusapan at maging bukas sa inyong puso't isipan para sa mga bagong kaalaman. Magandang araw ulit, class! Para naman nating lubos ng simulan ng ating talakayan ay inaanyayahan ko ang lahat sa pagtayo para sa ating panalangin. Sige, ating pakiyuko ang ating mga ulo at ating dumi ng presensya ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong may kapal, gabayan niyo po kami sa aming leksyon na tatalakayin ngayong araw. Naway bigyan niyo ng lubos na enerhiya ang aking mga mag-aaral at ako bilang kanilang guro upang maibahagi ng matagumpay ang aming pag-aaral sa araw na ito. Ito ang aming hinihiling sa ngalan ni Kristo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. At ngayon naman, papatuloy tayo sa pagtatala ng mga lumiban. Sige, titingnan ko muna kung may mga lumiban ba. Okay, mahusay dahil kumpleto tayo ang ating klase ngayong araw. At ako'y nagagalak dahil walang lumiban sa klase. At bago tayo magtungo sa ating talakayan class, ay meron muna akong ipapakita sa inyo mga larawan na ipapastil ko sa ating pisara ngayong araw. Naway, pagmasdan nyo itong mabuti at intindihin dahil pagkatapos ng tatlong minuto ninyong pagmamasid sa mga larawan na aking naipaskil, ay may mga katanungan akong itatanong sa inyo at naway masagutan ninyo ito ng mabuti. Naiintindihan ba, class? Okay, sige. Simulan na ang inyong 3 minuto na pagmamasid. Okay, so natapos na yung oras na inyong pagmamasid sa mga larawan na naipaskil natin sa pisara. Ano yung mga nahinuhan nyo o naiintindihan nyo sa mga larawan? Okay, magaling. Ito ay tungkol sa pagbasa. Kaninong mga larawan ba yung nandoon? At anong klaseng mga larawan iyon? Okay, mahusay, tama. Yung mga larawan ay mga taong nagbabasa, may iba't ibang taong nagbabasa na nakaupo, nakatayo, gano'n. Okay, napakahusay. At sa tingin nyo, anong ginawa nyo sa pag-aaral natin ngayong hapon? Ngayong araw na to? Okay, mahusay tungkol ito sa pagbabasa. Ang ating talakayan sa araw na ito ay tungkol sa kahalagahan at mga kasanayan ng pagbasa. At bago tayo, class, tumungo sa ating paglalahad ng talakayan, ay ating munang basahin ang layunin ng leksyon sa araw na ito. Layunin, sa loob ng 1 oras ng talakayan, inaasahan ng mga mag-aaral at matutunan ng mga sumusunod. Magbibigyan ng sariling pagkakahulugan ng salitang pagbasa. Pangalawa, matutukoy ang mga mahalagang kasanayan sa pagbasa. At panghuli ay may papakita ang mga mahalagang kasanayan sa pagbasa sa pamamagitan ng pagbasa ng isang tula. Dahil meron na tayong konting kaalaman sa ating pag-aaralan sa araw na ito, ay magpapatuloy na tayo sa paglalahad ng ating aralin. Okay, so ang ating aralin sa araw na ito, ang ating leksyon ay tungkol sa mga mahalagang kasanayan at kahalagahan ng pagbasa. So bago tayo magtungo sa lalim ng leksyon natin ngayon, ay ating munang bigyang pagpapakahulugan kung ano nga ba talaga ang pagbasa. Ngunit bago yun, ay may tanong muna ako sa inyo. Lahat po ba ng mga nandito ay marunong magbasa? Marunong na po ba tayong bumasa? Okay, magaling. Kasi kung hindi pa kayo marunong bumasa, ay talagang problemahin ko po yung bilang guro ninyo. At ako ay nagpapasalamat dahil lahat pala tayo dito ay marunong na palang bumasa. Mahusay at napakagaling. Ngayon, bibigyan naman natin pagpapakahulugan kung ano nga ba ang pagbasa. Okay, so ako bilang guro ninyo ay meron akong hinandang may kailangang pagpapakahulugan tungkol dito. So, ang pagbasa daw ay ang pagkilala. Ito ang ating pagkilala, pag-unawa, pagpapakahulugan, at pagtataya ng mga ideya sa mga nakalimbag na simbolo. Ito rin daw ay isang proseso ng pag-unawa ng mga kaisipang hatid ng mga author. Tama tayo dyan. At ito rin ay tulay upang mapahusay at malinang ang kasanayan sa mabisang pag-unawa. So, ang pagbasa po lamang, hindi lamang tayo nagbabasa ng libro. Ito rin po ay proseso ng ating pag-iintindi at pag-unawa sa mga nabasa nating mga babasahin o kung anuman na lumilibot sa ating kakayahan na lumilinang at nakakaragdag sa ating mga kaalaman. At dahil nakilala na natin kung ano ba talaga ang pagbasa, ngayon naman ay tatalakayin natin ang mga
kasanayan sa pagbasa. So ayon sa ating sanggunian ay may dalawang pangkat o uri ng kasanayan sa pagbasa. Ito ang kasanayan sa bilis at kasanayan sa pag-unawa. Ang bawat kasanayan ay may pinakamahalagang parte para sa paglilinang ng ating makrong kasanayan sa pagbasa. Ang dalawang pangkat ng uri ng pagbasa ay ang kasanayan sa bilis at kasanayan sa pag-unawa. Ang kasanayan sa bilis ay ito ang pagpansin o pagtingin sa higit na malawak na agwat. Ito yung ating pagtingin o pagpansin sa mga malalawak na agwat sa ating mga babasahin. Ito rin ay pagtingin sa higit na maraming salita. Oo, dahil habang tayo ay nagbabasa, tinitingnan natin yung mga maraming salita dahil para malaman natin kung ano yung susunod nating babasahin. Ito rin ang pagbasa ng higit na mabilis. Tama, hindi naman sa lahat ng panahon ay kailangan mabagal tayong magbasa. Sa panahon ngayon, kailangan nating linangin ang pagbasa ng mabilis. At panghuli, ito ay pagkakaroon ng mas kaunting oras ng pagbabalik tanaw. Tama. So, sa ating pagbabasa, sa kasanayan sa pagbasa ng mabilis, ay hindi natin kailangan tumingin ng matagal sa ating babasahin. Kailangan din natin magbalik tanaw sa mga nanonood o sa mga nakikinig sa atin habang tayo ay nagbabasa. Kasunod naman ng kasanayan sa bilis ng pagbasa ay ang kasanayan sa bilis kasanayan sa pag-unawa. Sa kasanayan ng mga pag-unawa kung saan lilinangin natin ang ating mga talasalitaan o ating grammar. Tama iyan. Sa ating pagbasa, hindi lamang nating babasahin ng mga salita, kundi kikilalanin natin din sila. Kikilalanin natin ang kanilang mga kahulugan, ang kanilang mga gamit sa pangungusap, at kung paano nila ginagampanan ng papel sa salita upang mas maiintindihan natin sila. Ang pag-unawa sa mga talata. May mga pagkakataon na ang mga talata ay nagbibigay sa atin ng ideya sa mga babasahin natin at kailangan natin itong bigyang pansin. Ang pagbasa ng papyaw at pasuri. Hindi lamang natin kailangan basta basahin lang ang mga babasahin. Kailangan din natin itong suriin nang sa gayon ay makakuha tayo ng mga ideya o mga kaalaman mula dito. At ang panghuli, ang pagbasa at pag-unawa sa mga may hirap na basahin. Isa ito sa kailangan nating taglayin at kailangan nating paulit-ulit na sanayin ang ating sarili na magbasa ng mga may hirap na basahin nang sa gayon ay masanay tayo at mabigyan pa tayo ng mas maraming kaalaman ukol dito. At dahil nabigyan na natin ng pagpapakahulugan ng salitang pagbasa at nakilala at natukoy na rin natin ang dalawang pangkat o uri ng kasanayan sa pagbasa, tayo naman ay dadako sa aspeto ng ating aralin kung saan malalaman natin ang kahalagahan ng pagbasa. Sa kahalagahan ng pagbasa, hindi lamang natin nababatay kung paano natin nagagamit ang makrong kasanayang ito, kung hindi ay nakikilala rin natin ang ating mga ginagampanang tungkulin at kung paano natin ito magagamit sa ating pang-araw-araw na buhay. Di ba, class? Okay, importante ang makrong kasanayan sa pagbasa o ang ating kasanayan sa pagbasa sa ating pang-araw-araw na buhay, lalong-lalo na sa mga akademiko at kung saan mang parte. Kung sa social media man, o sa mga tagapagsalita man, o sa tagabalita. Lahat tayo ay kailangan linangin ang ating kakayahan sa pagbasa nang sa gayon ay makakuha tayo ng kaalaman, umunawa at umintindi ng kung ano-ano pang kayang ipabasa sa atin. Sa inyo, sa aking mga mag-aaral, importante ang makrong kasanayan sa pagbasa. Dahil sa ngayon, sa kaninyong edukasyon, napakaraming mga bagay ang kailangan ninyong basahin at intindihin. Sa akin naman, bilang inyong guro, ay pinapalawak namin ang aming pananaliksik upang mas makabahagi kami ng napakaraming pag-aaral at kaalaman sa inyo. Kung kaya't kailangan din namin matutunan o mas linangin ang aming kasanayang pagbasa. O di ba, class? Napakahalaga ng pagbasa o kasanayang pagbasa sa panahon natin ngayon. Lalong-lalo na at hitik na hitik ang teknolohiya. Napakaraming bago. Kung kaya't hindi dapat tayo magpapahuli at kailangan linangin natin ang ating kakayahan sa pagbasa nang sa gayon ay hindi tayo maloko at talagang maintindihan natin at masuri ang kung ano-anong bagay na kailangan natin sa ating pang-araw-araw. Naiintindihan niyo po ba? Okay, mahusay. Ngayon, natapos na ang ating talakayan sa pag-uusapan sa ganon. So, meron akong mga katanungan kung talaga bang naiintindihan nyo. Kasi kanina, sa bawat tanong ko, lagi niyong sinasabing, opo, naiintindihan namin. Pero, magtatawag ako ng mga pangalan kung talagang naiintindihan nyo ba. Okay, sige. Sige nga, ikaw, Binibini. Ano nga ulit ang pagbasa? Nako, napakahusay naman at talagang gayang-gaya yung aking definasyon kanina.
ano naman ang dalawang uri o malawak na pangkat ng kasanayan sa pagbasa? Sige nga, ikaw, Ginoo. Okay, talagang kuha-kuha. Magaling at mahusay. Ako ay nagagalak dahil nasasagutan ninyo ang aking mga katanungan. Okay, so bilang mga mag-aaral, ano yung mga bagay na naisip nyo or nasuri ninyo kung gaano kagamit ang pagbasa? Okay, mahusay, magaling. Okay, at ngayon naman class ay nakita na natin, nabasa na natin, nalaman na natin, natukoy na natin, at naisa-isa na natin ang ating talakayan o aralin sa araw na ito. Naway ang mga natutunan ninyo ay magagamit ninyo sa inyong pang-araw-araw na buhay, kung saan gagabayan kayo nito, at makakuha pa kayo ng mga karagdagang impormasyon at mga kaalaman na makakahasa ng inyong mga karunungan. Ako bilang inyong guro ay wala akong ibang nanaisin o hilingin kundi ang paggamit ng inyong mga natutunan sa mga mabuting bagay at pagbabahagi sa iba. At ngayon naman dahil natapos na tayo sa ating paglalahad ng ating aralin, dadako naman tayo sa pagsusuri ng inyong mga kaalaman. Dahil gusto ko talagang makita kung talaga bang naiintindihan nyo ba talaga? Okay? So ito ang gagawin natin. Papangkatin ko kayo sa tatlo at ang bawat pangkat ay gagawa ng tula kung saan patungkol sa kahalagahan ng pagbasa. Pagkatapos sa paggawa ninyong tula, ay itatanghal ninyo ang inyong ginawang tula sa klase kasama ng inyong mga kagrupo. So ipapaskil ko ang pamantayan para sa pagtatanghal sa pisara nang sa gayon ay mabigyan kayo ng gabay sa inyong paggawa at presentasyon. Bibigyan ko lamang kayo ng 15 minuto para sa paghahanda. Napakagaling naman at talaga namang sobrang tumaas pa yung ekspektasyon ko. Hindi nyo lang naabot, kundi na lang pasan nyo pa. Napakahusay. Nakita ko talaga kung gaano niyo nakuha o naintindihan ang leksyon natin sa araw na ito. At para sa ating pagtataya naman ay kumuha kayo ng kalahating papel at sagutan ng ating pagtataya na naka-flash dyan sa ating pisara ngayon. Sagutan ito ng puso at damdamin para makita ko talaga kung gaano niyo naintindihan ang ating leksyon. Pagkatapos ninyong sumagot ay ilagay ang inyong mga papel sa aking lamesa dahil ako lamang ang magtatama ng mga iyon. Okay class, so tapos na ba ang lahat sa pagsagot? Okay, so sabay-sabay ninyong tingnan ang aking tinatakdang aralin. Okay, papasa niyo yung takdang aralin na yan sa susunod nating pagkikita. Wala na po bang mga katanungan? Wala na talaga? Naintindihan niyo na talaga? Okay, so mabuti naman. So natapos na ang ating isang buong oras ng ating talakayan at nahibahagi ko na ang mga leksyon o kailangan nating pag-usapan sa ating aralin ngayon. Ako ay nakita ko kung gaano niyo naintindihan at nalaman at naway ang inyong mga natutunan ay magagamit ninyo para sa paghasa ng inyong mga karunungan. Ang pagbasa, tandaan natin, ay hindi lamang ito isang kasanayan. Ito rin ay isang tulay para sa pagpuproseso ng ating mga ideya at paghahasa ng ating mga kaalaman tungo sa ating pag-unlad ng ating sarili, ating bayan, o kaya ng ating mundo. Pakatandaan ng itong mga kahalagahan, mga bata, ha? Okay, mahusay. So ngayon, inaanyahan ko ang lahat sa pagtayo para sa ating pagtatapos na panalangin. Iyuko natin ang ating mga ulo at damhin natin ang presensya ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Panginoong Ama, maraming salamat po sa ibinigay ninyo sa aming pagkakataon kung saan napagtagumpayan namin ang aming aralin sa pagbabahagi ko ng mga aralin sa aking mga mag-aaral, naway magamit nila ito sa mabuting paraan at nang mahasa pa nila ang kanilang mga kakayahan. Maraming salamat at patuloy niyo po kaming gabayan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So hanggang dito na lang muli at ito nga ulit si Binibining Cleo May Kasuniko, ang inyong guro. At magkikita pa tayo ulit sa mga susunod na araw para sa mga susunod nating mga leksyon. Paalam!